Magandang umaga po sa ating lahat at kung makinaw ngayon. So, bago ang lahat, one of my favorite song ng aking kinakanta, I Give You Glory, Glory, Glory. Naway sa inyo rin po, ilaan niyo po ang inyong buhay for God's glory alone. Devotions po guys. Ang aking babasahin for today, for Sunday, December 29, last week of the month of December 2024. Babasahin ko po ang kahalagaan ng mga kawikaan. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for the day, thank you Lord for the life, thank you Lord for the whole years na nangyari po sa aming mga buhay. Let your will be done po sa aming mga gagawin. At salamat din po sa aking employer at salamat din po sa park na to at salamat po sa bansang Hong Kong, Lord, na dito mo ako tinawag at naway Lord, ikaw po ang manguna sa lahat ng aking gagawin at pagpalain niyo po ang mga makikinig. In Jesus' name I pray. Amen. Alam niyo to, guys, kita nyo. Mayroon akong background. Yan, ganito dito siya. Yan. Dito lang po, ang building namin yan. Yung building namin yan. Yan sa taas na yan. So, napakabuti ng Panginoon dahil ako'y binigyan niya ng ganitong ministry. Sa park po ako, pero for God's glory, dito po sa park, marami po tayong may hikayat. Kahit di po sila makinig, at as long as nagpapahayag po tayo ng magandang balita sa Panginoon, one day po, ihipuin po sila ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Ang kahalagaan ng mga kawikaan, chapter 1, verse 1, hanggang, basahin ko po hanggang 1 to 6. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel, upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang salita ng pangkaunawa ay malaman, upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katuwiran, katarungan at pagkapantay-pantay, upang magbigyan ng talino ang walang muwang kaalaman at mabuting pagpapasya sa kabataan, upang marinig din ng matalino at lumago sa kaalaman, at magtamo ang taong may unawa sa kahusayan, upang umunawa ng kawikaan at pagsasalarawan ng mga salita ng pantas at ng kanilang mga palaisipan. Ayan. Napakaliwanag po na ang kawikaan ni Solomon po. Si Solomon po ang isang pinakamatalinong nilalang na isusulat po sa Biblia. Mandakin niyo po, hindi po niya hiniling ang kayamanan, hindi po niya hiniling ang
ang long life, but kita nyo, yung hindi niya hiniling ay ibinigay pa rin sa kanya ng Panginoon. So, ganun po, dapat din, ito ang dapat nating tinutularan. But sabi nga po, as a human, we still in the place na nakagawa pa rin po tayo ng mga hindi kaaya-aya, but sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, alam niyo po, unti-unti po ay magkakaroon po tayo ng pagbabago. Katulad ko nga po, dati hindi ako marunong magsalita, hindi rin po ako marunong magbasa. Wala po akong kaalam-alam nang dumating po ako dito sa Hong Kong. But after decades, 10 years ago, so na unti-unti po natututo. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit nandito lang po ako sa park, alam niyo po, masaya na po ako na nakakapagpapahayag ng salita ng Panginoon dahil dito po sa park, mas marami pong tao talaga kaysa po nasa simbahan. Yun po dapat na kailangan may mga ministry din pong nasa labas, yung tinatawag na mga nagmi-mission, yung mga ganyan, yun po ang tinatawag na yung mga missionary po. Alam po, mas mahirap po ang mga missionary. Bakit? Kasi sila po yung nasa iba't ibang lugar po. Yun po ang isang pinakamahirap na ministry sa pagpapayag ng mga salita ng Diyos, kasi marami ka talagang mai-encounter, mas marami kang mamimit or may experience na iba't ibang klase ng pamumuhay. So, dito po ako ang kawikaan ni Solomon, anak ni David, na hari ng Israel, upang ang tao ay matuto ng karunungan at parangal, upang ang mga salita ng pangkaunawa ay malaman, upang tumanggap ng turo at matalino, pamumuhay sa katwiran at karunungan at pagkapantay-pantay, upang mabigyan talino ang walang muwang kaalaman, mabuting pagpapasyal sa kabataan, upang marinig din ng matalino ang lumago sa kaalaman, ang magtamo ng may taong unawa at husay. Kita nyo dito, pag ang taong nakikinig sa payo ng iba, or na willing siyang matuto, alam niyo po, yun po yung talagang may iba po, ayaw mo sa gusto mo, may iba yung pamumuhay mo na. Kung dati bugnutin ka sa pakikinig ng salita ng Panginoon, pero alam mo, mahasa yun ng mahasa. Hanggang paunti-unti, ikaw na rin po yung nagsasalita ng salita ng Panginoon para po mas marami po tayong mahikayat pa. Yan. Upang umunawa ng kawikan at pagsasalarawan ng mga salita ng pantas at ang kanilang mga palaisipan. So, napakaganda di po ba? Ang kawikaan ni Solomon ay dito talaga mo makikita yung mga talagang marami siyang nagawa sa buhay. Kayo rin po guys, hindi po malabong maging pantas din kayo kagaya ni Solomon. Basta't ang lagi po nating ginagawa, yung pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, nung hindi po ako nagbabasa ng Panginoon, hirap na hirap po ako kung paano kaya ang buhay, bakit ang hirap ng buhay namin. Naitanong ko din po yan minsan nung ako'y nagkaisip na, but nung ako'y natuto sa salita ng Panginoon, ay hindi, ang buhay pala is ito, salita ng Panginoon. Dahil no matter what happen, na mahirap ka man o mayaman ka man, sa paningin ng Panginoon, alam niyo po guys, pantay-pantay po tayo, but remember that kailangan po nating dalawa yon, by faith at saka sa gawa. Hindi po pwedeng nananampalataya ka lang pero walang gawa. Kailangan po magkasama po lagi yung faith at saka yung acts, yung ginagawa, pananampalataya at sa gawa. Kailangan po dapat laging magkasama yon. Although sinabi sa John 3:16 na, for God so loved the world, give us the only begotten Son, who believes in Him have eternal life. So, ibinigay na libre ang buhay at nag-iisang anak ng Panginoon na si Jesucristo. So, dapat po natin yun pagbigyan din po ng tuon na ang ating buhay ay priceless. Bakit? Kasi
is a free will sa atin. Kung tutuusin nga yung ating buhay is kulang pa yung Sunday service na tinatawag natin. But sa paglakad po natin ng ating pamumuhay, ang na-experience ko po para po maisuklian ko ang walang hanggang pagmamahal ng Panginoon sa aking buhay. Ito'y ginagawa ko sa kahit yung mga amo natin as OFW. Hindi po sila talaga as in nagsisimba or hindi po sila as in naniniwala sila but hindi sila fully naniniwala sa ating pananampalataya as Kristiyano. But sa pagdaan ng panahon, nakikita ko sa aking employer, lalo na yung alaga ko, yung talagang yung the way siyang magsalita, yung the way siyang gumawa at pakikisama na napipil ko yung presence ni Lord sa kanya kasi napaka mature niyang magsalita sa tatlong taon niyang gulang. Yung alam niya yung do and don'ts, yung kagaya ng kunwari, yung narinig yung lolo niya na inuubo, alam ko kukunin na niya yung tubig, paiinumin na niya. Tapos sa kainan, 3 years old lang siya pero marunong siyang mag-chopstick. Isa-isang binibigyan kami ng pagkain sa aming bowl. So, ganun po kabuti ang Panginoon sa aking buhay dahil nakikita ko po ito mismo sa aking employers, lalo na po sa mga alaga ko, lalo na din po sa nagdaang ang mga alaga ko, mababait din po yun. Hanggang ngayon, mabait din po yung alaga ko. Nag-iisa siya pero grabe ang ano niya, napaka-matured mag-isip, mababait. Kagaya ngayon, nung bumaba na ako, mag-alas 8 na ngayon kasi ayaw niyang matulog. Sabi ko ganun, mag-day off na ako. Alam niya, sabi niya, okay, see you tonight. So, napakabuti ng Panginoon. So, para po ang aking payo lang po, mga kapatid, mga ka-OFW, ilaan niyo po ang buhay niyo po sa nalalaan niyo pa pong buhay sa pagbabasa po ng Biblia dahil ito po ang susi ng ating tagumpay. Mali yung okay naman yung marami kang pera, may sasakyan ka, nabili mo yung gusto mo, nabigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo, but ang talagang tagumpay po is nagmumula lang po sa salita ng Panginoon na nasa Biblia po. But susuriin po natin yung ating hindi po lahat ng nasa Biblia is gagayahin po natin na kumbaga nanarit lang po ito. So tingnan po natin yung mga mabubuti. Sabi nga po ng aking teacher nung ako'y nag-aaral, ang salita ng Panginoon ay parang ano yan parang karne. Kainin mo yung laman, itapon mo yung buto. Ibig sabihin yung laman, i-keep mo yung mabuti at yung buto, hindi naman na yung magagawa. Yun ang hindi mabuting gawa, yun ang itapon. So hanggang dito na lamang po at naway itong munting aking channel at page ay magkaroon po ng inspirasyon sa mga nag-uumpisa po at lalo na po sa mga kagaya kong OFW po, ilaan nyo po sa inyong buhay po ang pagbabasa ng iyong sarili. Kaya di po kayo sanay na magsimba, punta lang po kayo po yung unang gagawa ng paraan para yung mga kaibigan nyo rin po is magkaroon po ng pagnanasa sa pagbabasa ng Biblia. So, have a nice day. Happy New Year! Bye-bye!